kapuso, nandito pa rin ho tayo sa Barangay Dumlog at ito ho kinatatayuan natin, bahagi pa rin ng Dumlog Bridge kung saan dito ho nakikita nga natin, tanaw ho natin dito ang napakatinding pinsalang inabot ng ating mga kapuso matapos silang hagupitin ng Bagyong Tino. At ito hong ilog dito ay yung Mananga River at ito ho ay bumabaybay sa iba't ibang barangay tulad ng Barangay San Isidro, Dumlog at Barangay Biasong. At dito nga ho sa nakita natin kanina, halos maubos ho yung lahat ng bahay. Yung iba may natira, kaunti, pader na lamang at halos wala na tayong nakikitang na nakatayo. Wala ng bubong, talagang napatag ho yung lugar na ito na kinatatayuan ng maraming bahay dito sa mailalim ng Dumlog Bridge. Pati yung mga konkretong bahay po ay hindi na nakaligtas sa lakas ng hangin at ulan na nagdala ng matinding pagbaha. Ayon ho sa pamunuan ng Talisay City, parehong tumaas ang tubig sa Talisay Beach at Mananga River kaya nagkaroon ng matinding baha at naminsala sa libu-libong pamilya. Sa ngayon po ay umabot na sa 7 tao ang nasawi dito sa Talisay City. At ngayon naman aalamin ho natin, yan yung nakikita ho ninyo, yan ho yung kabilang bahagi nitong Dumlog Bridge at yan ho yung mga lugar na andyan yung mga heavy equipment. Ito kahit pa paano may mga nakatayo pa mga bahay dito sa kabilang side pero napakatindi pa rin ho nung pinsala doon sa may dulo-dulo na yon. Tanaw ho natin na talagang wala na hang itinira. Wala nang itinira, mga poste na lamang, ilang bubong at konting pader at nakikita natin yung mga kababayan natin doon na talaga nagpipilit na makapagsalba ng mga gamit mula doon sa kanilang mga nawasak o talagang tinangay ng mga bahay. Alamin ho natin sa ilang mga kapuso natin dito kung paano, Nay, ayan, pwede. Si Nanay po, dito ho siya nakatira sa Barangay Dumlog. Nay, ano po pangalan nyo? Rosalie Villaver po. Rosalie Villaver. Saan kayo nakatira? Doon sa ilalim ng tulay. Sa ilalim mo ng tulay? Malapit sa sapa na Jod, yung sapa na tapos yung bahay namin. Ay, kumusta? Anong nangyari sa bahay nyo? Wala na lahat po, ma'am, was out. Maraming bahay doon, was out talaga, walang kwan. Kasi biglaan yung tubig na umapaw. Bandang mga 6 AM siguro, yun ang pinakamalakas. Umapaw ang siguro ang kwan dito, kaya nga bumuto yung kwan dyan. Tubig. Tubig, lahat. Kwan dyan, may namising pang tao. Sabi niyo, bumabaha naman dito at dahil kayo ando doon sa may ilog, nakikita niyo yung mga pagbaha. Pero ano ho masasabi niyo sa Bagyong Tino? Ano ho masasabi niyo sa pinsala na ito? Ito ang pinaka-pinsala ngayon na baha, ma'am. Noon maraming bahang dumadaan nga bagyo pero hindi ganito. Yung Odette at saka yung Nanang Yolanda noon, hindi ganito. Pero ngayon lang umapaw siya talaga. Naghanda naman kayo, di ba? Nagkaroon naman ho ng mga pasabi, paalala na magkakaroon ho ng bagyo at pwedeng ito dumaan sa inyo. Naghanda naman po kayo? Opo, ma'am. Kasi yung barangay namin, ma'am, yung mga tauhan, nandyan palagi, nag-abiso mga tao na paano na papapunta sa barangay hall. Pumunta naman doon ang mga tao. Yung iba lang, yung asawa nila, naiwan sa bahay kasi nagbantay sila doon kung paano ba magkuha ng tubig. Kaya nga dugay ang iba, hindi na rescue. Kaya ayaw nilang, kanang dili sila mahawa sa ilahang balay ba. Mauna, naglisod ang taga-barangay, diri among kapitan sa ibabaw, sige kuan nga panghawa na mo. Dili naman makuan kay ang tubig, alas 5 sa kuan 40 na yung kusuga. So wala kayo kalit jud kay isang tanan. Wala kang naisalba po? Ako meron akong naisalbang mga kanang gamit at saka ano. Pero ang bahay ko wala. Pero basa na rin kasi umapaw man dito yung amo ko. Pasalamat lang po sa akong amo kay gidawat ko niya na ako niya gipakwan, gipapundo. Dayon ang pamilya sa kong kaipo na asad mi intaw na agyud mi nagsinamok sila pero naabot diri ang tubig. Mao jud niya. Sila kay nabakwit sila mga kuan naman jud pagkusog na pagtumba naman jud aning kahoy. Oo. So paano niyo ginagawa yung pagsisimula ngayon na tayo uli yung bahay niyo makapagsimula ng bagong buhay? Lisod pa mo kay niloon magani na mo ang kwarta, ma'am, nga dugay wala pa mi gani mi kaimpas kay pagbagyong Odette wala naman sad mi ato. Kurot man matong pagbagyong Odette pero
Nakatrabaho pa man may atong barangay ng luon may mo tong amo tong napailan ug balik ka trapal pa mi pero wala na jud. Wala pa mi kaimpas na puro mi sa utang. Ano ang gusto niyo panawagan sa gobyerno natin dahil siyempre sa panahon na ito kailangan niyo yung tulong para makabangon uli? Presidente bangin taon may makabarog may bisigan ng puyanan lang kanang relinquisyon ba nga makakapuyo may nga dili na may magsigig balin-balin magdagan-dagan ug asa mi mo kuan og naay baka bisin og walay bagyo magbaha kuan jud mi madagan mi kay kinang wala mi kibaw kun sang kuana kay man tubig mo kalit ra jud siya og kuan agwantan mi wala man sad mi kapuy-an. Okay. Kay sa mga habang mi, huwanta na lang yun mi nga magsige mi kawadaan. Kayo po ba yung kumain na, nakapagpahinga na? Di pa. Kaya naglinis pa kami doon. Okay. Maraming salamat, Nay, ha. Babalikan kita mamaya-maya. So, yan po yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Yung po mga lalong-lalo na po, yung mga talaga nawala nung ng tirahan. Wala na ho silang babalikan. At talagang napakahirap po na magsimula uli sila ng kanilang buhay. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.